Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay manatiling nakatayo. Tayo po ay mag-aantat ng krus habang ginagawad ang pagbabasbas ng aklat ng mabuting balita. Monsignor Ruben Di Maculangan, ang ating Bikaryo General at Kura Paroko ng Simbaang Parokya ng San Sebastian sa Katedral. Monsignor Dado Castillo, ang ating Kura Paroko, mga kapatid kong pare, sa kapistahang ito ng bayan ng Taal at sa pagpupugay natin sa mahal na Birhen ng Kaysasay, ipinagdiriwang din natin ang inyong 75th year anniversary ng inyong pagiging basilika. Ginawaran kayo ng pangalan Basilika noong October 22, 1948 sa kahilingan ni Obispo Alfredo Versosa, ang obispo ng Lipa noong panahon. Ibinigay sa inyo ang titulo na Basilika ni Papa Pio XII, Venerable Pope Pius XII. At ano ang ibig sabihin ng basilika? Ang salitang basilika ay ginagamit pa
mula pa noong 16th century. Sa salitang Latin, ang literal na kahulugan ng basilika ay royal palace, palasyo ng hari. Kung kaya't sa salitang Griego, ang nang ibig sabihin basiliscus o basilius ng kahulugan hari. Yan ang ibig sabihin yan. Basilius, hari, royal palace. Ang basilika sa salitang ugat ay tirahan ng hari. Para sa ating mga Katoliko, pag sinasabing basilika, ito ang simbahan ng Santo Papa dito sa ating lalawigan Batangas. Kaya tanggapin ninyo, Monsignor Dado, ang aking pagbate sa inyong 75th year anniversary bilang isang basilika. Palagpakan natin si Monsignor. Ngunit sa kapistahang ito ng Bayang Taal, ibig tayong turuan ng mahal na Birheng Maria patungkol sa sukatan ng pananampalataya. Paano mo makikilala ang isang Katoliko na lumalago sa pananampalataya? Ano ang tunay na sukatan ng kagalakang Katoliko? Gamitin ko ang pailaw bilang sukatan ng ating pananampalataya. Anong sukatan? What is the standard ng isang pananampalataya kung gagabitin natin ang pailaw? Ang sukatan o standard na lumalago ang pananampalataya ay ang biyaya ng pagkamangha, the gift of amazement, the gift of wonder and awe. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang pamamalita ng anghel. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati siya, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulog ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Anong reaksyon ng mahal na Birheng Maria? Namangha siya. Siguro, sa isip ng mahal na Birhen, ano nga ba ang nangyayari sa akin? Sabi dito, wow, iba ito. Malalim ang ibig sabihin nito. Ano kaya ang kahulugan nito? Sinasabi sa Ebanghelyo, nagulumihan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti. Ano ang kahulugan ng ganitong pagbate? Biyaya ng pagkamangha, the gift of amazement, surprise, wow! Yan ang isang biyaya na pagninilayan natin. Hindi na lamang nakikita sa mata ng mata tulad ng pailaw. Namamangha ang lahat sa ganda ng mga palamuti o kumukutitap-kutitap ng mga ilaw sa harapan ninyo. Namangha ang lahat dito sa inyo. Kahit sa Facebook, maraming namamangha sa ganda ng ilaw. Ito ang feedback ng Facebook ninyo. Grabe, ang ganda-ganda dyan sa Taal. Ginastusan talaga. What time po kaya ang ilaw sa Taal? Wow, maagang ilaw ng pamasko. Wow, amazing X. Mas maraming ilaw, so beautiful. Ganda naman ang project dyan sa Taal. Anong sasakyan dyan pag-commute papunta sa Lipa going to Taal? Hindi yun ang sinasabi ng mahal na Birhen. Maraming namamangha sa pailaw ninyo. Ngunit pakinggan ninyo ang sukatan o standard ng pamamangha na turo sa atin ng mahal na Birhen. Ito ang pagkamangha nakita natin, panlabas lamang. Nakikita ng mata lamang. Ngunit ang itinuturo sa atin ng mahal na Birhen, pagkamangha ng puso. Habang tumatagal ka, habang tumatanda ka, hindi lamang busog ang mata, busog ang puso. Tingnan natin kung tumatanda ka sa pananampalataya o batang-bata ka pa, excited sa mga panlabas. Mga kapatid,
Sa Ebanghelyo, narinig natin ang mga ganitong pamamangha. Sa Ebanghelyo, may kakaibang pagmamangha ang mahal na Birheng Maria. Hindi tulad sa mga narinig natin at nabasa sa Facebook. Kakaiba ito. Namangha, nagulumihan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niya. Tignan niyo, inisip niya. Hindi lang dumadaan. Kayo ng mga kabataan, picture ng picture, hindi pinag-iisipan. Ang mahal na Birhen, nagulumihan, ano ito? Namangha at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito sa kanya. At patuloy siya nagtatanong. Kailangan pa ng pagtatanong. Hindi lamang padala ng text. Magtatanong, magdidiskubre. Nagnilay siya. Nag-iisip kung ano ang kahulugan ng salitang ito. Kung ano ang kahulugan sa buhay niya. Sinabi sa kanyang anghel, huwag kang matakot Maria, sapagat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, listen. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Wow! Iba ang salitang ito. Nakakamanghayaring ito. Di mapakalitang sinabi ng anghel. Para sa ating mga Batanggenyo, gamitin natin ang salitang balais na balais ang mahal na Birhen. Nagtatanong, ano ang kahulugan nito? Kaya siya nagtanong uli, paano po mangyayari yun? Ako isang Birhen. Sumagot ang anghel, sumasa ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Diyos. Hindi ba't? Bet na baog? Gayumay maglili siya. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Wow! Hindi ka ba namamangha sa mga pangyayaring ito? Hindi makapaniwala ang mahal na Birhen. Pero yung gift of amazement, pamamangha ay nasa kanya. Mas lumalim ang pagkamaha ng mahal na Birhen sa mga salitang narinig niya. Mas lumalim ang kanyang pamanampalataya sa Diyos at tiwala sa mga salita ng anghel. Ang isang taong binibiyaan ng pagkamangha, a person who is filled with amazement in life, ay sumasa pailalim sa biyaya ng Diyos. Kaya para sa mahal na Birhen, ito ang sabi niya, ako ay alipin ng Panginoon, mangyayari nawa sa akin ang sinabi mo. Nagpasalamat siya. May isang taong biniyayaan at walang iba ang mahal na Birhen. Biyaya ng pagmamangha, pagkamangha. Mga kapatid, kilatisin natin ang pananampalatayang taal. Tunay na Katoliko na lumalim ang pagtingin sa buhay. Silipin natin kung gaano kalalim ang pagiging Katoliko natin. Kayo dito sa Taal ay isang bayan at parokya mula pa ng 1572. Matanda na kayong bayan. Matanda na kayong parokya. Itong simbahan ninyo, 1572. Matagal na kayo sa pananampalataya. Ikaw nga tinatawag taal na Katoliko, tunay na Katoliko, ngunit sa inyo na tumatanda, nagsisimba araw-araw, linggo-linggo, kasapi sa organization, mga taga rito sa Taal, napagtanto mo na ba na sa buhay mo, binibiniyaan ka ng Diyos ng pagkamangha? Are you aware that you receive the gift of amazement, awe,
wonder. Tanong, namamangha ka ba at nagtatanong, ako'y matanda na, 72 years old na ako, ngunit nagtataka ako, nakakapunta pa ako kung saan-saan, kahit mamalengke. Di ba biyaya sa iyo? Kahit matanda ka na, binigyan ka ng Panginoon ng lakas ng katapangangatuan? Di ba si Jesus namatay 33 years old lamang? Di ba si Santa Teresa ng Niño Jesus namatay 24 years old lamang? Matanda ka na, biyaya ng Diyos, magtataka ka. You will be amazed of your year na binigay sa iyong Diyos. Nakapagpapasalamat ka ba na matanda ka na? O kaya'y wala lang? Tuwang-tuwa ka sa mga palamuti. Di ba pagkamangha? The age of being an elderly? Sa pagkamangha mo, nasasabi mo sa Diyos, Archbishop, matanda na ako sa awa ng Diyos. Hindi ba tatanong ka at namamangha na napakalinaw pa ang iyong isip at mata? Marami ka bang naaalala? Hindi tulad ng classmate mo sa elementary, ulianin na. Ikaw, napakatalas pa ang isip mo. Di ba? It's a wonderful experience. Napag-isip mo ba yun? Nung mga classmate ka na hindi ka na makikilala, nasasabi mo ba, salamat sa Diyos. Hindi ka ba nagtataka na kahit hirap na hirap kayo sa buhay, nangutan ka pa upang matapos ang anak mo magpaaral, nakaraos din sa hirap. Mapaghimala talaga ang Diyos. Hindi ka pinabayaan. Hindi ka ba nagtataka na kahit mahirap, nakaraos din ang buhay? Hindi ka ba nagtataka na kahit may sakit ang asawa mo o may sakit ang magulang mo, naaalagaan mo pa siya? Isang tanda at pagkakataon na makaganti ka ng pasasalamat mo sa lahat ng ginawa ng magulang mo nung bata ka pa? O kaya'y reklamo ka sapagat inaalagaan kang matanda? Hindi mo maisip-isip na nung bata ka, idalagaan mo siya. Sa iyo din may sakit, o matatanda na, bugnutin ka, inaalagaan ka, pasensya. Di ba? Nakakamangha sa biyayang ito ng Diyos? Namamangha ka ba at nagtatanong tulad ng mahal na Birhen? Hindi magtataka ka sa mga tao na sabi natin nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Masabi mo kaya, ay salamat, nakapag-birthday pa ako. Masasabi mo sa harap ng mahal na Birhen, binigyan pa ako ng Diyos ng isa pang taon upang mabuhay, makapagpasalamat, upang mamangha sa lahat ng ginagawa sa akin ng Diyos. Level up na tayo. Level up ka na. Tulad ng mahal na Birhen sa Ebanghelyo, hingin natin ang biyaya ng pagkamangha, the gift of amazement, the gift of wonder and awe, the gift of surprise. Pag napagtanto mo na nasa iyo ang biyaya ng pagkamangha, nagiging malinaw ang pagkaunawa mo sa lahat ng ginagawa sa iyo ng Diyos. Pag ikaw ay matanda na, excited ka manood lamang ng pailaw sa labas, ngunit hindi mo na ikikita ang ilaw na ibinibigay sa ng Diyos. Pag-isipan mo, tumatanda ka ba? O kaya'y bata ka pa, na tuwang-tuwa ka sa mga kuti-kutitab lamang? Habang tumatanda, lumalalim ang pagkilala mo sa buhay. Ang pailaw para sa iyo ay hindi pailaw ng palamuti o kumukuti-kutitap tulad sa harapan. Mas malalim ang pailaw sa iyo ng Diyos sapagat maliwanag. Very clear
very enlightening sapagat tinuruan ka ng Mahal na Birhen sa biyaya ng pagkamangha sa buhay mo. Pag wala kang nakikitang wonders in life mo, pag-isipan mo kung tumatanda ka bilang Katoliko. Sa buhay natin habang tumatanda, marami kang dapat ipagpasalamat sa Diyos sapagat maraming mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos tulad ng Mahal na Birhen Maria. Tinanggap niya ang biyaya ng pagkamangha. Sa pamamagitan nito, malinaw para sa kanya ang kalooban ng Diyos. At nagpasalamat siya sapagkat siya biniyayaan ng biyaya ng pagkamangha. Uuwi kayo ngayon matapos ang misa, tanungin yung sarili mo, ako ay matanda na, ako ay 40 years old na, ako ay 50 years old na. Excited lang ba kung palaging nakikita ko ang mga palamuti na panlabas? O kaya'y tuwang-tuwa ako sapagkat nauunawaan ko ang ginagawa sa akin ng Diyos tulad ng Mahal na Birhen. At kung nauunawaan mo ang ginagawa sa iyo ng Diyos, nagpapasalamat ka. Sapagkat hindi ka pwedeng magpasalamat pag wala kang nakikita sa ginagawa sa iyo ng Diyos. Many blessings ang Christmas at isa dyan, the gift of amazement and wonder. Hari nawa sa kapistang ito ng ating bayang Taal, hindi lang panlabas ang makita natin, maging maliwanag sa atin ang ginagawa ng Diyos tulad ng ginawa niya sa Mahal na Birheng Maria.